May asawa ka na ba ulit o boyfriend, Balu? Wala ho. Naghahanap pero ayoko na ng kagaya ng pamangkin ninyo. Kung ganoon, baka naman pwedeng ang tiyuhin naman ang manligaw sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Maganda ka at sexy. Pero hindi naman dahil doon kaya kita nagustuhan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong sa lahat ng oras, pati sa kama ay sasaya ka. Payag ka bang ako ang pumalit sa pamangkin ko? Sabi nila, pakisamahan daw ng maganda ang biyanan para gumanda ang buhay niyong mag-asawa. Lagi yang payo sa akin ng aking mga nakakatandang tiyahin noon. Pero paano naman kung kahit na anong pakikisama mo ay ayaw talaga sa iyo? At sa hindi inaasahang pagkakataon, mamas boy pa ang napangasawa mo. Ito ang kwento ng aking nakaraan. Isang pangyayaring naging daan upang ang landas namin ng tito ng mister ko ay magkrus. Dahil sa kabila ng pangit na pagtrato sa akin ng aking biyanan at sa pagkampi ng asawa ko rito, ay naging karamay ko si Tito Greg. Isang matandang binata na nasa edad 45 na. Mabait at malayong-malayo ang ugali sa aking biyanan, pati na rin sa aking mister. Lumaki ako sa mga tiyahin ko dahil maaga kaming naulila. Second year high school pa lamang ako nang sabay mamatay ang magulang ko sa sakit. Ginawa ko naman ang lahat ng mag-asawa na ako sa edad na 25. Isang seaman ang naging kabiyak ko, si Roman, kaedad ko lamang. Pero kulang pa rin ang pakikisama ko at ayaw pa rin sa akin ng aking naging biyanan, si Mama Melinda. Sa kabila ng lahat ng magandang pakikisama ko bilang manugang niya, ay hindi niya talaga ako natanggap. Hindi ko lang alam kung bakit. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Malu. Hindi ko ho tunay na pangalan. 3 taon na rin kaming kasal ng asawa kong si Romana. Isang seaman at solong anak, kaya ang lahat ng atensyon ay nasa aming mag-asawa buhat ng ikasal kami. Ayaw ni Mama Melinda na bumukod agad kami. Ang gusto niya ay doon muna kami sa bahay nila manirahan dahil solong anak nga niya si Roman. Malaki ang bahay nila at ang tangi naming kasama roon ay ang kapatid ng biyanan ko na si Tito Greg. Matandang binata na ito at dati ring seaman. Ang tanging taong naging kakampi ko sa bahay na iyon. Hanggang sa unti-unti ay nahulog ang loob ko sa kanya. Balo na ang ina ng aking mister, kaya naman siya ang batas sa bahay nila. Kamakailan lang ay pumayag ako sa gusto niya. Wala kaming nagawang mag-asawa. Inamin naman ni Roman na prangka ang kanyang ina at diretsyong manalita. Sabi ko naman sa asawa ko, sanay na ako sa ganoong ugali dahil ilang tiyahin ko na rin naman ang pinagpasa-pasahan ako buhat nung naulila kami. Matapos nga na makasal kami, agad pinag-asikaso ng mga papel si Roman ng kanyang ina. Kesyo dapat daw mag-ipon agad kami at baka daw mabuntis agad ako. Mukha pa naman daw akong palaanak. Hindi ko nalang pinansin ang pasaring sa akin ng biyanan ko. Sabi nga ni Roman, prangka ito at diretsyong manalita. Ewan ba naman at ang asawa ko'y swerte sa kanyang trabaho. Ang bilis makasakay ng barko. Binata pa lang ito, lagi agad nakakasakay sa barko. At parang swerte talaga ito sa trabaho, buhat nung makilala ako. Pero ngayon, iba na ang senaryo. At dito na pumasok ang gulo. Bago kasi sumampa sa barko si Roman, palihim niya akong isinama sa bangko at pinagbukas ng ATM at passbook. Sinabi ni Roman na ang 50% ng kanyang sahod sa ATM ng nanay niya papasok at ang 50% ay sa ATM ko naman
kasama ang overtime. Nagtanong ako ng mahinahon kay Roman. Sabi ko, bakit ganun? May asawa na siya. Hindi naman ako nagdadamot. Baka pwedeng ako na ang maghuhulog ng budget ng biyanan ko dahil ako ang asawa. Bumuntong hininga si Roman. Mahal daw niya ako, pero kilala daw niya ang kanyang ina. Hindi daw to papayag at gugulo lamang ang sitwasyon. Kaya naman wag ko na lang daw siyang kontrahin. Dahil sa mahal na mahal ko rin si Roman noon at buong akala ko hindi ito magbabago sa akin, pumayag ako para walang gulo at para na rin walang masabi sa akin ang mama nito. Ang hindi ko lang alam, inilihim pala ni Roman sa kanyang ina ang plano niya tungkol sa kanyang sahod. Ang akala ng biyanan ko ay sa kanya pa rin ang ATM at papatak sa kanya ang buong sahod ng asawa ko. Hanggang nakaalis na nga ang mister ko na walang malinaw na anumang bilin sa kanyang ina. Dumating ang petsa ng sahod at nag-alert nga sa akin ng BDO na may pumasok na ngang pera sa ATM ko. Kaya isang umaga, habang nag-aalmusal ako, pumasok ang biyanan ko at agad itong nagbunganga at tinaasan ako ng boses. Nakesyo daw bakit lumiit ang padala sa kanya ni Roman. Sinagot ko naman siya ng mahinahon. Sinabi ko si Roman na lamang ang tanungin niya. At labas ako sa usapan nilang mag-ina. Nagkataon naman noon na nagtitimpla ng kape si Tito Greg at narinig ang pasigaw na pagtanong ni Mama Melinda. Melinda, wag kang sumigaw. Si Roman ang kausapin mo tungkol sa sahod niya. Muli itong nagtaas ng boses at kausap na nito si Tito Greg na halata kong iritable na sa kanya. Pilit pinaliwanagan nito ang aking biyanan na may asawa na si Roman at alangan namang sa kanya pa rin ang buong sahod nito. Pero ang sagot ng aking biyanan, bakit ganun? Ano bang puhunan ng babaeng yan sa anak ko? Siya ba ang nagpaaral kay Roman? Hindi ba dapat ako ang makinabang sa sahod ng anak ko at ako ang magbabudget ng lahat? Wala pa naman silang anak Ano bang pagkakagastosan niya? Baka mamaya lustayin lang niya ang pinaghirapan ni Roman. At marami pa siyang sinabi na para na ring sampal sa akin. Nakita ko na namula ang mukha ni Tito Greg. Sinabi nitong nakakahiya raw sa akin. Agad humingi sa akin ng dispensa si Tito Greg at sinabing pagsasabihan niya si Mama Melinda. Pilit niyang hinila ang biyanan ko palabas ng kusina. Agad akong tumawag noon sa asawa ko at walang labis at walang kulang. Sinabi ko ang lahat-lahat sa kanya. Pero nagulat ako sa kanyang binanggit at sinabi nitong ako na lang ang umunawa. Dahil nasanay daw kasi ang nanay niya na buo niyang pinapadala ang sahod niya dito. Buhat nga nang sumakay siya ng barko noong binata pa siya. Ako raw ang bata at nakakaunawa, kaya dapat daw makisama ako. Nag-init ang ulo ko noon at pinaramdam ko talaga sa kanya ang inis ko. Ibinaba ko ang cellphone ko at ilang araw akong hindi nag-chat sa kanya. Para kasing lumalabas, ako pang may kasalanan at dapat ako ang laging umunawa sa kanyang ina. Kinagabihan, nagpang-abot kami ni Tito Greg sa labas ng bahay. Pasensya ka na, iha. Alam kong nakakahiya yung inaasal sa'yo ni Melinda. Ayos lang ho, Tito Greg. Sabi nga ni Roman, intindihin ko na lang. Hinawakan ng matanda ang kamay ko at sinabi niyang, alam mo, iha, hangang-hanga ako sa'yo. Dahil kahit anong galit sa'yo ni Melinda ay hindi mo siya pinapatulan. Ngumiti ako dito. Swerte sa'yong pamangkin ko. Bukod sa maganda ka na mabait ka pang bata. Mula noon, hindi na ako masyadong naglalabas ng kwarto. Ayoko talagang makita at makausap ang nanay ni Roman. Naiinis talaga ako. Hindi na rin ako sumasabay sa pagkain sa kanila at hindi ko alam na sirang-sira na pala ako sa kanilang mga kamag-anak.
Araw ng linggo noon, nang lumabas ako para mag-grocery. Napapansin kong pag may nakakasalubong akong kamag-anak nila, masasama ang tingin nila sa akin. Nagtataka ako dahil hindi naman sila ganoon dati. May ilan naman akong kakilala na nagmalasakit sa akin. Kesyo pinapamalita daw ng biyenan ko na kain tulog lang ako at hinahayaan ko raw siyang maglinis at maglaba. Tamad daw ako at feeling prinsesa at pera lang daw ang habol ko sa anak niya. Kaya kahit sino naman ang lumagay sa katayuan ko, magagalit at magkakaroon ng hinanakit sa biyenan niya. Minsan, rinig kong nagtatalo ang magkapatid, si Mama Melinda at si Tito Greg. Galit si Tito Greg. Mali na raw ang nagiging asal ni Mama Melinda. Nakakahiya daw at rinig na rinig ko ang sagot ng biyenan ko noon. Bakit ako mahihiya sa kanya, Kuya Greg? Dapat nga magpasalamat pa siya dahil nakahati siya sa sahod ni Roman na dapat ay akin. Asawa lang siya. Ako ang ina. Hindi ba tama ako? Naririnig mo bang sinasabi mo, Melinda? Nawawala ka na sa katwiran. Wika ni Tito Greg. Naiyak na lang ako nun sa galit. Kasi kahit nasa loob ako ng kwarto, rinig ko ang pinag-uusapan nila. O baka sadyang ipinaparinig lamang sa akin yun ng biyenan ko. Doon na nagsimulang manlamig ako kay Roman. Dati lagi akong concerned sa kanya at malambing. Ngayon, nawalan ako ng gana. Hindi na ako nagchat-chat sa kanya. Nagtataka naman si Roman at humingi ng paliwanag. Nagtry ako na magsabi sa kanya lahat ng natatanggap kong masasakit na pananalita mula sa kanyang ina. Pero bigo ako. Hindi ko naramdaman na kakampi ko ang asawa ko. Dahil ang palagi niyang sagot, hayaan na lang. Sinabi ko na halos kasambahay na ang trato sa akin ng nanay niya. Malalaking kobre kama, kumot, mga kortina. Dapat every 2 weeks, papalitan ko at lalabhan ko. Ako ang mamamalengke at mag-grocery, pati na rin maglilinis at magluluto. At alam niyo ba ang sagot ng asawa ko? Dapat lang daw. Dahil nakikinabang naman ako sa sahod niya at wala naman akong gagawin dahil wala pa kaming anak. Nalamig ako na parang lutang ang pakiramdam. Tumulo ang luha ko dahil sa galit sa kanya dahil na rin sa akin narinig. Noon ko lang naunawaan na napakamamasboy pala ng lalaking pinakasalan ko. Walang sariling disposisyon sa buhay. Kaya wala akong nagawa kundi lalong umiwas sa biyenan ko. At doon pumasok si Tito Greg sa buhay ko. Pag alam niyang hindi pa ako kumakain, dinadalhan niya ako sa kwarto ko. Nakaramdam ako ng kakampi sa katauhan ni Greg. Sa edad nitong 45, batang-bata pa rin tong tingnan. Kung tutuusin nga, mas gwapo pa ito kay Roman. Maalalahanin at mas may dating pa nga ito sa asawa ko. Lalo na kung manamit ito, hindi ito baduy. Malinis sa katawan at mabait. Halatang pihikan nga lang talaga sa babae, kaya hindi na nag-asawa. Lagi siyang humihingi ng paumanhin sa akin dahil sa inaasal ng kanyang kapatid. Pag nakikita niya na tambak na naman ang labahin ko, na halatang sinasadya ng biyenan ko, ay tinutulungan niya ako. Hanggang sa idinadaing ko na ang lahat sa kanya. Ang hinanakit ko sa kapatid niya, pati na rin sa asawa ko. Hindi na ako nahiya dahil sasabog na ang dibdib ko sa galit. Naging close kami at hindi na ako naiilang sa kanya mula noon. Ang pakiramdam ko, naging matalik ko siyang kaibigan at kakampi. Patuloy ang naging pag-aaway namin ni Roman. Palala ito ng palala dahil sa maling sumbong ng nanay niya sa kanya. Sinabi ko pang kung wala na siyang tiwala sa akin, aalis na ako at babalik na ako sa mga tiyahin ko. Kaya ko namang mabuhay nang wala si Roman dahil sanay ako sa hirap. Hindi naman ako pangit. Alam kong yun ang nagustuhan sa akin ni Roman. Maganda at sexy ako. Makinis at maputi. May maganda rin akong height at kaya ko pang magtrabaho
dahil tapos naman ako ng 2 taong kurso. Sinabi ko rin kay Roman na baka akala niya'y natatakot ako, gayong ang kalahating sahod na natatanggap ko sa kanya ay kaya ko rin namang kitain. Lalong nagalit si Roman. Mayabang daw ako at baka nga totoo raw ang sinasabi ng nanay niyang may lalaki na ako, kaya raw malakas ang loob ko. Lahat ay binintang niya sa akin hanggang hindi na niya ako pinadalhan pa ng pera. Kaya nagsimula na akong mag-empake ng aking mga gamit. Pero si Tito Greg hindi pumayag na hindi niya makausap si Roman. Kinausap niya ang asawa ko at sinabing huwag na huwag siyang magsisisi pag umalis na ako dahil napakabuti kong asawa. Pero hindi nakinig si Roman sa kanyang tiyuhin at sinabi nitong huwag daw siyang pakialaman pa. Kinausap ako ni Tito Greg. Kung anong maging desisyon mo, iha, wala na akong magagawa. Lalo't ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para ipaintindi sa pamangkin ko ang lahat. Maganda ka. Sexy. Marami pang lalaki na babagay sa'yo. Humanap ka ng hindi katulad ni Roman at walang binangko kontrol sa'yo. Niyakap ko si Tito Greg. Hindi ko alam pero para akong ligtas sa bisig niya. Kung pwede lang hilingin na sana talaga siya na lang ang naging asawa ko. Sana makatagpo ko ng katulad niyo, Tito Greg. Isang mapagmahal at maunawing lalaki. Kung tutuusin, mas komportable pa ako sa inyo kaysa sa asawa ko na walang ginawa kundi kampihan palagi ang kanyang ina. Nalaman naman ng biyanan ko na nagbabalak na akong umalis at nagparinig pa nga to na ang tagal ko raw mag-impake at bakit daw hindi pa ako agad umalis at ano pang hinihintay ko. Sa totoo lang naiiyak ako habang naghahanda ako noon ng mga gamit ko. Nagpasundo ako sa bunso kong kapatid na lalaki. Awa naman ng Diyos, tinanggap naman ulit ako ng tiyahin ko at wala akong narinig sa kanila. Sumunod din doon si Tito Greg at siyang humingi ng paumanhin sa mga tiyahin ko. Sinabi niyang wala akong kasalanan sa asawa ko at sinabi pa nito na ang kapatid niya ang may kagagawa ng lahat. Hangang-hanga ako sa ginawa ni Tito Greg. Nayakap pa niya ako ulit bago siya umalis at nag-abot sa akin ng isang sobre na alam kong ang laman ay pera. Ayoko sanang tanggapin pero magagalit daw siya pag hindi ko tinanggap. Isang halik sa pisngi ang binigay ko sa kanya bago siya tuluyang umalis. Magbagong buhay daw ako at bata pa ako. Mag-ingat na raw ako sa muling pagtanggap ng partner sa buhay at maging aral na raw sa akin ang lahat at umalis na ito. Ramdam ko ang lungkot ni Tito Greg habang papalayo siya sa akin. Pero wala naman akong magagawa. Kailangan kong magsimula ulit. Kailangan kong ipakita kay Roman na kaya ko. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi na ako kinontak ni Roman. Masakit dahil para bang masaya pa siya nung umalis ako sa kanila. Alam kong bababa siya ng barko ng buwang yun at nagbabakasakali ako na hanapin niya ako at hihingi siya ng tawad. Pero mali pala ako. Walang Roman ang dumating. Kahit alam niya ang bahay ng tiyahin ko. At sa sumunod na mga araw at linggo, nabalitaan ko na may girlfriend na ito. Nakita pa nga raw ng kapatid ko na masaya raw na namamasyal sa mall, sina Roman, kasama ang bago niyang girlfriend at ang kanyang nanay. Masaya nga raw yung tatlo. At halatang botong-boto raw ang binan ko sa bagong girlfriend ni Roman. Maraming nagpapayo sa akin na kasuhan ko raw si Roman. Pero iniisip ko na wala naman akong perang gagastusin sa abogado. Mukhang binaliit din ako ni Roman. Alam niya mahirap lang ako at walang kakayahan. Ang mga kapatid ko ang gigil na gigil at muntik pang saktan sila Roman nang minsang magtagpo-tagpo sila. Ako na lang ang nakiusap at sinabi kong hayaan na lang at karma na lang ang bahala sa lahat. Natanggap ako bilang JO sa isang ahensya ng gobyerno at muli kaming nagtagpo ng landas ni Tito Greg.
May inaasikaso siya noon sa munisipyo. At nang makita ko siya, masayang masaya ako. Marami itong property at nagpatulong to sa akin dahil nagpapatayo daw siya ng mga commercial building. Ako man ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman nang makita ko siya. Para bang miss na miss ko siya. Hanggang sa nagpabalik-balik ito sa munisipyo. At doon nagsimula ang lahat. Kumakain kami sa labas at naging matalik talagang magkaibigan. Nalaman ko na bumili raw siya ng sarili niyang bahay at matagal na siyang umalis sa bahay ni Roman. Nalaman ko rin na nakasakay na ulit ng barko si Roman at ang asawa raw nito ay naiwan sa bahay ng aking biyenan dati at doon raw lumabas ang tunay na ugali. Pera lang pala ang habol kay Roman dahil nalaman nila na may anak na ito at may kinakasama sa ibang lugar. Nag-away daw ang dalawa. Nasaktan daw ang Mama Melinda at muntik pang mahulog sa hagdan. Buti na lamang na agapan daw ni Tito Greg at naawat pa ang dalawa. Hindi na raw niya alam ang sumunod na nangyari dahil nilayasan na nga raw niya ang kapatid niya ng araw na iyon. At isang gabi, habang magkasama kami, ay may sinabi si Tito Greg na kinagulat ko. Alam mo, lalo kang gumanda, Malu. Sus, binuwala mo pa ako. Hindi, totoo ang sinasabi ko. May boyfriend ka na ba o bagong asawa? Naku, wala ho. Nag-aantay ng lalaking darating pero hindi katulad ng pamangkin niyo. Nagkatawanan kaming dalawa. Ayos lang ba sa'yo kung ang tiyuhin naman ang manliligaw sa'yo? Napatigil ako. Napatitig sa kanya. Kung ayos lang naman, Malu. Alam mo naman, medyo may edad na ako kung ikukumpara sa'yo. At hindi ko siya pinatapos magsalita. Agad ko siyang hinalikan sa labi. Napakatagal mo naman kasing umamin. Noon pa kita hinihintay eh. Kahit kailan talaga, hindi ko alam kung torpe ka o ano. Natatawa kong sabi dito. Muling naglapat noon ang aming labi at sa pagkakataong to, diretso kami sa bahay niya. At doon, agad naming tinanggal ang lahat sa amin. Hanggang sa sala lang kami noon dahil hindi talaga kami umabot pa sa silid niya. Doon niya ako pinasaya at yun ang gabing hindi ko makakalimutan. Ibang-iba kay Roman ang matandang to. At aaminin ko, kahit may edad na, ay hindi pa patalo si Greg sa ibang lalaki. Dahil napahiyaw niya talaga ako sa labis na kasiyahan. Hindi kami nakontento sa isa. Umabot kami sa kusina, sa loob ng kwarto at pati na rin sa balcony ng bahay niya. Walang pakialam kung may makarinig o makakita. Basta't ang importante ay maibsan ang pananabik naming dalawa. Matapos noon, kinausap niya ang mga kapatid ko at mga tiyahin. At awa ng Diyos, boto naman sila kay Greg. Basta parang magic ang nangyari. Mahal na mahal ko na si Greg. At para akong Reyna kung ituring dito. Nang maglaon, nabuntis ako at napakasaya ng lahat. Maging mga tiyahin ko ay pinakita na masaya sila para sa akin. Kitang-kita ko ang saya ni Greg bilang ama hanggang sa pinatigil na niya akong magtrabaho. Kita ko naman na kahit pareho kaming nasa bahay lang, kumakita naman ang kanyang mga paupahang apartment at building. Maaga lang tong nag-retire dahil nag-asikaso ito ng mana nila sa probinsya. At dahil binata pa siya, napalago niya ang ₱1,000,000 na namanin niya at nakabili ng ilang mga property. At ngayon nga, ginawa niya akong Reyna sa buhay niya. Gwapong anak namin ni Greg at masayang masaya kami. Wala akong pagsisising naramdaman mula nang magsama kaming dalawa. Hindi naman maiwasang magtagpo ang landas namin ni Roman. Nagkakasalubong kami sa mall. Payat at mukhang stress sa buhay. Nakatitig lang siya sa anak namin ni Greg. Halatang nahihiya at maging si Greg ay parang wala na rin namang pakialam. Inamin niya na masama pa rin daw ang loob niya sa mag-ina.
Patuloy lang ang buhay namin at lalo namang nagkaroon si Greg dahil natutunan niya ang buy and sell ng mga lupain. Maging ako ay malaking ipon na sa bangko at ang anak ko ay sigurado na ang kinabukasan. Habang namumuhay kami ng marangya, nabalitaan namin na hindi na nakasampa ng barko si Roman dahil ito'y nagkasakit. Nagmakaawa ang nanay ni Roman kay Greg na tulungan ang kanyang anak. Nagsadya ito sa bahay namin at hinarap naman ni Greg ng tao sa tao. Kaya lang ang pagkakamali niya, sa halip na magpakita ng magandang ugali kay Greg, minaliit niya ito at siniraan ako. Muli, sinabi nitong sayang daw ang pera ni Greg dahil ako ang piniling makasama sa buhay. Malas daw ako at buwisit sa buhay nila. Kaya halos nasampal ito ni Greg. Sinabing huwag nang magpapakita ito sa kanya at mula daw noon, kakalimutan niya ang kapatid niya ito. Mabait pa rin si Greg dahil mas pinili na lang naming lumayo. Bumili kami ng bahay at lupa sa kabilang bayan at hindi na ito lumapit pa sa nanay ni Roman hanggang ngayon. Sa ngayon, malaki na po ang anak namin. Manang-mana kay Greg. Kahit may edad na kami, ay buhay reyna pa rin naman ako. Araw-araw pa rin nililigawan at ang pagmamahal niya sa akin ay hindi nagbabago. Dumaan ang taon, nasakit dahil namatay ang nanay ni Roman na hindi nagkapatawaran ang magkapatid. Maging si Roman kasi ay hindi na nagpakita pa sa amin. Salamat na lang din sa Diyos dahil kahit pa malas ako sa lalaking pinakasalan ko, swerte naman ako sa tinatawag nating soulmate. Alam kong si Greg ang totoong soulmate ko at hindi si Roman. Basta't laging magpakumbaba lang tayo. Kahit pa binababa tayo ng kapwa natin, itinataas naman tayo ng Panginoon at binibigyan ng magandang buhay. Tuloy lang ang buhay ko at sa aking pagising ay araw-araw kong minamahal si Greg. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko at pagpasensya nyo na ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Malu.